Magdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Umawit kang nagsasaya sa Panginoon. Lapitan siya't paglingkuran ng may kasayahan. Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Hesus, kami po ay may karamdaman, pinanghihinaan, ngunit Ikaw po ang aming kagalingan at lakas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, kami po ay may mga pangamba at kinatatakutan. Ngunit Ikaw po ang aming tagapagtanggol. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, kami po ay nagtatanong at nalilito. Ngunit Ikaw, Panginoon, ang siyang katotohanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog din lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pa't naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin ito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ang kahariang ito at ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa
Nayari sa bakal at luwad ay ito: mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paangyayari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap, nawawasakin ang ipabang kaharian. Ano pat hindi ito makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak na batong dumurog sa rebultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poong magpakailanman. Dakilat papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus,
Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari at ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila, huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Malapit na po ang ating piyesta. January 9. Nazareno, 2026. Ayan. Nobyembre, Disyembre, and then Enero na. At puspusan na po ang naging paghahanda natin. Sa katunayan, kaninang umaga po ay idinaos yung sinasabing walk-through. Ano yung walk-through? Ito po yung binaybay po namin ang buong ruta ng magiging prosesyon o traslasyon sa January 9. Mula doon sa Quirino Grandstand sa Luneta hanggang dito sa ating simbahan, sa ating dambana. At ito ay nilahukan po ng iba't ibang collaborators natin, ahensya ng gobyerno at pribado, mula sa ating barangay hanggang sa ating syudad, local government, hanggang sa regional, at napakadami pong kasama dito. No? Ano po ang ginawa namin in particular? Tinignan po namin yung daan. May mga lubak ba? Makamabalahaw ang andas. Abutin tayo ng isang buwan sa traslasyon. Yung mga kurba, ayan ano, yung mga grade ng kalsada, baka ito ay masyadong nakapaling. Maapektuhan ng ang takbo ng andas. No? Yung sikip ng kalsada, ano ba yung mga pwedeng nakaharang dyan at may maipit na mga tao? Yun pong mga kawad ng kuryente. Dahil mataas po yung andas natin, baka abutin ng kawad ng kuryente yung andas natin at may masaktan pa sa ating mga sasama sa traslasyon. No? Mga halimbawa, mga construction, mga ginagawang improvement sa ating kalsada, dyan sa tulay. Tinignan po yung mga lapad o kitid na mga sasakyan, mga kalsada. Napakadami po. Napakadami po. Lahat po kami nakatingin, nagmamasid, sabihin nating mahigpit na inoobserbahan. Ayan, ano po. At ito ay pinag-usapan namin lahat dito pagkatapos po. Tinignan, binalikan namin ng lahat, mga posibleng peligro sa mga deboto po natin. No? Kakailanganin po natin yun. Bakit? Kailangan nating magkaroon ng walkthrough. Inabot siya ng mahigit 8 kilometrong, naglakad kami. Kailangan po yan. Para saan? Para sa anong kadahilanan? Para sa kaligtasan ng lahat. No? Para walang masaktan,
lalo't walang mabawian pa ng buhay. Ayaw nating mangyari iyon. Ano po? Para sa kaligtasan ng lahat. Dahil ang ating inahangad, isang pagdiriwang ng kapistahan na banal, ligtas, at maayos na kapistahan. No? Kailangan ng kaligtasan ng lahat. Kaligtasan ng bata, matanda, babae, lalaki, taga-masid lamang, spectators man o deboto, mamamasan man o hindi, kaligtasan ng lahat. Yun po ang tampok na hangarin po natin kaya nagkaroon ng walkthrough. Ayan. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay isang paalala para sa kaligtasan din po natin. Kaligtasan natin. At sa puntong ito, hindi lamang kaligtasan ng pisikal na kalusugan o kaligtasan ng pangangatawan. Ito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya doon sa bandang unahan pa lamang ng ebanghelyo, nandoon agad ang habili ng Panginoon, mag-ingat kayo. Ayan. Mag-ingat kayo lang hindi mailigaw ninuman. Nais ng Panginoon hindi lang ligtas ang ating pangangatawan, kung hindi ligtas ang ating kalooban. Ligtas tayo sa kung anumang tukso na pwedeng maging dahilan ng ating pagsuko sa buhay, mga tukso na itutulak tayo para lubusang magalit, mga tukso na sabihin po natin na mag-uudyok sa atin para isantabi yung ating mga prinsipyo dahil sa tukso. Na tukso na tayo ay matakot. Isa daw sa mga tukso na mayroon tayo ngayon ay tukso ng takot, pangamba. Napansin niyo ba iyon? Ang kalaban natin, he capitalizes on our fear. Yung takot ng tao. Dahil ang sabi nga, pag natakot ang tao, isusuko niya agad minsan ang kanyang prinsipyo, ang kanyang paniniwala. Tingnan niyo po dun sa Ebanghelyo, isinalarawan. Isinalarawan kung ano daw ang mangyayari sa mga huling araw. Magkakaroon ng gyera, magkakaroon ng mga sakit, laganap na sakit, mayroong mga sisigaw, ako ang Mesiyas, sumunod kayo sa akin. May mga mangyayaring hindi maipaliwanag at kagilagilalas sa kalawakan, hindi maunawaan at maipaliwanag na pangyayari sa ating kapaligiran, lindol, at kung ano-ano pa. Ang lahat ng ito ay naroroon, dadaanan natin para tayo ay takutin. Fear. Fear. Ang isa pong dapat natin harapin o matutunang harapin ay ang ating takot. Dahil ang takot, isa sa pinakamalaking puwersa para mapahamak tayo. Takot. Takot kang magutom, kaya gagawa ka ng kahit anong paraan, makakain ka lamang. Takot ka na maungusan sa opisina, gagawa ka ng chismis para masira yung kabila. No? Natatakot ka na ikaw ay iwan ng mga kaibigan mo, kaya gagawa ka ng intriga. Natatakot tayo. Natatakot at ito ang magiging dahilan ng paggawa natin ng kasamaan. Pakatandaan po natin ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo na matalo ng inyong mga takot. Pagkat ang pangako naman ng Diyos, siya ang ating kaligtasan. Ang katotohanan ng Diyos ang magpapalaya sa atin, sa ating mga takot. Yung takot po natin
Yaan ay mapapalaya tayo kung hahawak tayo sa katotohanan. Truth. Because truth will set us free. Ayan. Yung takot natin, yaan ay mapagtatanggol kung ang pangahawakan po natin ay ang katotohanan. Sa mga panahon pong ito, maraming gawa-gawa. Sabi nga nila, may gawa-gawang banta para matakot ang tao ngayon. Para matakot ang bayan, kabi-kabila ang mga ginagawang mga pangyayari para matakot tayo. Pero hindi tayo basta susuko. Bakit? Ang kinakapitan natin ay ang katotohanan ng Diyos. Ang katotohanan ng ating pananampalataya. Yaan ang hindi ang magiging daan para tayo ay makasalba, para tayo ay magtagumpay. Kakapit tayo sa katotohanan ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin nagsasabing tayo ay magkaisa. Tayo ay magmalasakit sa kapwa. Tayo ay magdamayan. Wag tayong magsakitan. Tayo ay alagaan natin ang bawat isa. Alalahanin natin ang kapakanan ng bawat isa. Yan ang idinidikta ng katotohanan ng ating pananampalataya. Wag tayong magpadaig sa ating mga takot. Kung ang takot man natin ay nasa personal na level o yung takot natin nag-uugat sa nangyayari sa ating kapaligiran. Wag po nating hayaang ito ang magtagumpay sa atin. Bagkus, panghawakan po natin ang katotohanan ng ating pananampalataya. Magkaisa tayo, ingatan natin ang bawat isa, alalahanin natin ang kapakanan ng iba, magtulungan po tayo, magdamayan po tayo, magmalasakitan po tayo, magmahalan tayo. Sama-sama natin, kapit-kapit tayo, na susunod at susunod bilang mga deboto, bilang mga misyonero ng ating poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Magsumamo tayo sa Diyos para sa ating bayan. Dasalin po natin ng sama-sama ang Orasyo Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira. Kasalanang maagaw ng pagkain sa mahirap at ng pag-asa sa buong bayan. Pagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain, tulad ng ilog at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan,
malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran. Panalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo na ang lahat. Alay na hatid sa damba ng banal. Lakip nito'y bahagi ng aming nakayanan. Hindi lang dahil sa gawa naming kulang, kundi sa pag-ibig mo kami pinupunan. Ikaw ang alak at tinapay ng langit. Ikaw ang kaligtasang aming nakamit. Pagsamo ng iyong bayay pakinggan, maging marapat na ika'y pagsaluhan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupunuan langit, lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tinuruan tayo ng Panginoong Hesus na tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Kung kaya't ipanalangin po natin at pagsumikapan po natin na magawa nating ituring ang ating kapwa bilang ating pinahahalagahan at iginagalang na kapatid. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kahit di malinaw yung pagtutunghan, kahit di matanaw ang kinabukasan, huwag mangamba, lagi kitang pangunahan, magtiwala ako'y sundan. Lahat ng takot mo'y aking naranasan, lahat ng hirap mo'y aking naraanan. Kailan ako di naasahan, kailan kita pinabayaan, magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Sa ligalig hindi kita padadakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Kahit di malinaw aking kalooban, o makitid ang pinatatahang kong daan, asahan mong kapayapaan matatamo sa hantungan, magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Sa ligalig hindi kita padadakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na.
announcement, inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide monthly formation mamaya, November 25, 2025, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang ang tunay na deboto ay masunurin sa turo ni Jesus at ng simbahan. Ang ating tagapagsalta sa araw na iyon ay si Reverend Father Paul B. Obispo, Parochial Vicar, Sacred Heart of Jesus Parish, Old Santa Mesa, Manila. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
O Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.